Malungkot ba ang anak mo pero hindi mo alam? Ang lungkot ng bata ay hindi laging pag-iyak. Minsan po, yan po ay galit, yan po ay pagsara ng kwarto niya, o yan po ay pag-iwas niya sa'yo. Ito po ang 5 critical signs para makita ang lungkot na hindi niya ma-express at kung paano mo siya mako-comfort. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Sino po dito nakaka-relate na parang pakiramdam mo may mali sa anak mo? Pero kapag tinanong mo naman yung anak mo, ang sagot po niya lagi sa'yo, Wala po. Ayaw ko pong pag-usapan yun. ang pinakamahirap sa parenting ay ang lungkot ng anak na hindi niya kayang ma-express sa salita niya. Kaya ito po ang tanong natin ngayon, malungkot ba ang anak mo? Pero hindi mo alam. Opo, daddy at mami. Madalas po kasi ang lungkot ng bata ay nagiging maskara ng galit niya. Minsan naman, sobrang pagiging irritable niya. O bilang pagiging mas clingy niya sa'yo. Hindi lang po yan tungkol sa depression na pinag-usapan natin kahapon, kundi sa araw-araw na kalungkutan na kailangan ng validation. Kailangan natin maging mapagmasid para hindi magtago ng nararamdaman ng anak mo. Gamitin po natin itong damay lesson, which is lesson 4 natin for the day. Ang layunin po natin guys ay makita ang mga tinatagong signs na to at magbigay ng comfort at validation sa anak natin. First letter natin guys, no, D or disrupt. Disrupt ang normal na gawi. Tingnan po natin yung mga pagbabago bigla sa behavioral ng anak natin. Bilang hindi na siya kumakain o natutulog, lagi nagre-reklamo ng sakit na tiyan, yan po ang unang babala sa emotional na ugat ng anak mo. Second letter natin guys, no, A or anger. Anger ang maskara ng lungkot ng anak. Yan po yung kapag sobrang irritable siya at madaling mag-react sa maliliit na bagay, huwag po tayong mag-react sa galit niya. Instead po, mamis at daddies, hanapin natin ng lungkot sa likod nun. Sabihin natin, Nakikita kong galit ka na. Pero mukhang malungkot ka talaga. Tama ba? third letter natin guys, no, M or magbigay. Magbigay po tayo ng time at physical comfort sa anak natin. Kapag mukhang malungkot yung anak mo, sabihan po natin siya. Huwag po tayo magtanong ng marami sa kanya. Ang simpleng yakap o paghawak sa kamay ng anak natin ay nagsasabing na iintindihan ko ang pinagdadaanan mo anak. Fourth letter guys, A or acknowledge. I-acknowledge natin ang nararamdaman niya. Huwag po tayo magbigay ng instant solution o sabihin wala yan o kaya mo yan. Sabihin po natin Mahirap talaga yung nararamdaman nyo na. o kaya Normal lang naman yan, anak. ito ang validation na kailangan niya para mag-open up sa'yo. Last letter natin guys, no, Y or yakap. Yakapin natin at makipag-connect tayo sa anak natin. Bago tayo magtanong, huwag po natin siya interviewin agad. Gumawa muna tayo ng connection sa pamamagitan ng paglalaro o paggawa ng art para mailabas niyang emotion niya sa ibang paraan. Ngayon ko na-realize guys, no, nang pag-alam ng malungkot ba ang anak ko ay hindi sa kanyang bibig, kundi sa kilos niya. Ang galit po ay kadalasang iyak na hindi mailabas ng bata. Kaya ang lesson learned ko guys, hindi natin dapat hinuhusgahan ang galit ng anak natin. Gamitin po natin ang damay lesson para makita ang lungkot sa likod ng kilos niya at bigyan siya ng yakap. Kaya tandaan po natin daddies at mamis, ang pagmamahal sa anak ay nasa kakayahan nating makita ang totoong nararamdaman niya kahit hindi niya sabihin. I-guide po natin siya gamit ang damay lesson. Ikaw daddy at mami, anong pinakasimpleng kilos ng anak mo na senyales na malungkot siya? Kahit hindi niya sabihin sa'yo, share mo naman yung sa chat box para makatulong din tayo sa ibang mga magulang na i-experience yan.